Hayop na pang silver medal ang suntok. Pet na kasing galing at adorable ni Marjeline Didal. At sa lagubang na mas sakalampa kay Hidilyn Diaz. Ilan lang yan sa mga hayop na tampok for today's episode. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's video, ibibigay natin ang spotlight sa mga atletang Pinoy na lumaban sa katatapos lang na Tokyo Olympics. On the other hand, tatalakayin din natin ang mga hayop na matagal nang humahakot ng ginto sa ganitong larangan ng sports. Kaya naman kung mahilig ka sa sports at animals, sigurado akong mag-i-enjoy ka sa videong ito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Olympics ay ginaganap lamang sa tuwing 4 na taon. Sa Olympics mo din masasaksihan ang tagisan ng mga pinakamagaling na atleta na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Naging makasaysayan sa mga Pilipino ang huling Olympics na ginanap sa Tokyo. Biruin mo, sa loob ng 97 years simula nang sumali tayo sa kompetisyon, ngayon lang tayo nanalo ng gintong medalya. Isa sa sumubok na makasungkit ng gintong medalya ay ang half-American na si Christina Nutt o mas kilala bilang KK. Tubong Imus Cavite ang kanyang ina. Noong 2019 Southeast Asian Games, record-breaking ang pagkapanalo ni KK sa women's 200 meter sprint. Nakamit niya ang gintong medalya ng 2 ulit sa loob lamang ng isang araw. Nitong 2020 Tokyo Olympics, bigo siyang makamit ang gintong medalya. Sa 13 bansa na naglaban sa pabilisan ng pagtakbo, si Christina ay nakakuha ng pang-5 pwesto sa bilis na 23.08 seconds. Not bad, di ba? Kahit bigo man siyang makamit ang medalya, idol ka pa rin naming mga Pilipino dahil sa karangalang binigay mo sa ating bansa. Kung ikukumpara sa Animal Kingdom, mukhang walang kayang tumalo sa bilis ng mga cheetah. Maski ang fastest man alive na si Usain Bolt ay kakain ng alikabok kung ang cheetah ang makakatunggali sa pabilisan ng takbuhan. Ang mga cheetah kasi ay may bilis na 130 km per hour. 3 beses itong mas mabilis kumpara sa mga tao. Kaya naman kung si KK ay natapos ang 200 meter sprint sa loob ng 23 seconds, ang mga cheetah ay kayang tapusin ito ng 6 na segundo. Sa totoo lang guys, siguradong mas mabilis pa ako tumakbo kay Christina pag hinabol ako ng ganito kalaking pusa. 2 half Pinoy athlete ang sumabak sa tagisan ng pabilisan ng paglangoy. Si Remedy Alexis Rule ang nagkamit ng silver medal sa 2019 Southeast Asian Games. Ito ang dahilan kung bakit siya ang napili upang sumabak sa women's 200 meter butterfly sa Tokyo Olympics. Sa bilis na 2 minutes and 12 seconds, bigo siyang nakapasok sa top 16. Gayunpaman, si Remedy Alexis ang record holder bilang pinakamabilis na Pinay swimmer sa kasaysayan. Bigo ring nakalusot ng top 16 ang half-Kiwi na si Luke Gebbie. Siya kasi ang napili ng Pinas upang lumaban sa 50 meters freestyle hits. Kahit bigo siyang nakasungkit ng gold sa Tokyo Olympics, siya naman ang kinilala bilang fastest Pinoy swimmer dahil sa record na kanyang naitala sa Southeast Asian Games noong 2019. Sa bilis nilang lumangoy, aakalain mong may lahing isda ang mga taong ito. Speaking of isda, alam mo ba na ang Mako shark ay ang nilalang na pinakamabilis lumangoy? Kung ikukumpara sa mga tao, halos 10 beses na mas mabilis ang mga Mako shark. Maski ang legendary athlete na si Michael Phelps ay mukhang walang panama sa bilis ng mga pating. Sa larangan ng pole vaulting, dito na mayagpag ang 25 years old na si EJ Obiena. Minana ni EJ ang hilig sa pole vaulting sa ama na isa ring bronze at silver medalist ng SEA Games. Maraming Pinoy ang kinahangaan si EJ Obiena matapos niyang malagpasan ang pole vault na may taas na 5.7 meters. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang makapasok sa finals ng Olympics at pang-15 lamang sa pwesto. Ang pangalang EJ Obiena ay matagal nang tatak sa isip ng mga Pilipino, lalo na't siya ang may record bilang most successful Filipino pole jumper. Kung ang labanan ay pataasan ng talon, aba, hindi magpapahuli dyan ang ating mga kaibigang hayop.
medal sa pataasan ng talon. Biruin mo, ang mga humpback whales ay kayang tumalon ng may taas na 40 feet o katumbas ng 4 na palapag na gusali. O diba? Parang pang pole vaulting lang ang galawan. Ang tawag dito ay whale breaching at ginagawa nila ito bilang paraan ng komunikasyon sa ibang whales. Amazing, diba? Hindi nakakasawang panuurin. Sa sports ng gymnastic, si Carlos Edriel Yulo ang ating pambato sa nakaraang Tokyo Olympics. Sa mga hindi nakakaalam, si Carlos Yulo ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng gintong medalya sa World Artistic Gymnastics na ginanap sa Germany noong 2019. Neto lang nakaraang SEA Games, siya rin ang nag-uwi ng gintong medalya sa naturang patimpalak. Oh, wow! Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit siya ang napiling pambato ng ating bansa sa ginanap na 2020 Tokyo Olympics. Yun nga lang, kahit naging maganda ang kanyang performance, si Carlos Yulo ay bigong nakakuha ng medalya. Sa 18 bansa na kanyang nakalaban, nakapasok sa pang-4 na pwesto si Carlos Yulo. Not bad dahil sa dami ng magagaling na kanyang nakalaban sa Olympics. Panalo ka naman sa mata ng maraming Pilipino. Kung meron mang isang nilalang na kayang manalo ng gintong medalya sa gymnastics, ipupusta ko lahat ng pera ko sa galing ng mga gibbons. Yun ay kung meron akong pera. Sila kasi ang Master of Gymnastics sa Animal Kingdom. Sa bilis at haba ng kanilang braso, sisiw lang sa kanila ang mag-swing sa mga puno. Sigurado ako na maski si Carlos Yulo ay magiging proud kapag nakita ang galing ng mga unggoy na to. Kakaibang panalo naman ang nakamit ng 22-year-old na si Marjeline Didal. Siya kasi ang ating pambato sa sports na skateboarding. Bigo mang makakuha ng medalya sa Olympics, naging trending naman si Marjeline dahil sa kanyang sportsmanship at pagiging masayahin sa kabila ng mahigpit na kompetisyon. Naging trending naman ang paghataw niya sa TikTok kasama ang youngest gold medalist ng Brazil na si Raisa Lil. Si Marjeline ay isang patunay na hindi mo kailangan ng gintong medalya upang mapanalunan mo ang puso ng maraming Pilipino. Dahil dyan, saludo kami sa'yo. Gaya ng pagkaaliw natin kay Marjeline, sigurado ako na kaaaliwan mo ang asong ito. Mga ka-FTP, meet Otto. Si Otto kasi ang may world record bilang aso na matagumpay na nakapag-skateboard sa pinakamahabang human tunnel. Dahil sa nakakaaliw na talent ni Otto, maraming tao sa buong mundo ang naaliw at nagbunyi sa kanyang pagkapanalo. Ang cute! Mas magaling pa sa akin ang asong ito sa skateboarding. Gaya ni Marjeline Didal, hindi mo kailangan ng gintong medalya upang magbigay ligaya sa mga netizens. At hindi mo rin kailangan maging magaling kung gusto mong patawanin ang mga netizens. Sa larangan ng boxing, dito na mayagpag ang mga atletang Pinoy. Biruin mo, ang Pilipinas ay tinuguriang powerhouse pagdating sa dami ng ating magagaling na boksingero. Kaya naman itong nakaraang Tokyo Olympics, 3 sa ating pambato ang matagumpay na nakapag-uwi ng medalya. Si Nesty Petesio ang pinakaunang Pinay boxer na nakamit ang prestihiyosong silver medal matapos niyang talunin ang Italian boxer na si Irma Testa sa women's featherweight event. Malapit na niyang masungkit ang gintong medalya kung hindi lang siya natalo ng Japanese boxer na si Sina Irie. Gayunpaman, hindi matatawaran ang husay na ipinakita ni Nesty Petesio at sa karangalang ibinigay niya sa buong Pilipinas. Ang isa pang Pinoy na nag-uwi ng medalya ay si Yumir Marshall. Napanalunan niya ito matapos niyang talunin ang Armenian boxer na si Arman Darchinian. Isa naman sa pinakainabangan ng mga Pilipino ay ang laban ni Carlo Paalam. Nitong August 7, nakalaban niya ang British boxer na si Galal Yafai na nauwi naman sa split decision pabor sa kanyang kalaban. Muntik man niyang maiuwi ang gintong medalya, may pagmamalaki naman niya ang kanyang pinaghirapang silver medal. We are proud of you, Carlo Paalam. Kung si Nesty Petesio, Yumir Marshall at Carlo Paalam ang 3 boksingero na wish kong makita in person, ang mga kangaroo naman ang nilalang na hindi mo gugustuhin makatagpo.
Sa laki ng muscle ng hayop na to, siguradong may black eye ka pag sinapaka ng kangaroo. Wala rin itong sinusunod na boxing rules at malakas pang manipa ng kalaban. Ang kanilang tadyak kasi ay may katumbas na 800 PSI o kasing lakas ng pagkabangga sa kotse. Kaya naman walang taong nasa matinong pag-iisip ang gustong makalaban ng mga hayop na to. Sa halos 100 na paglahok ng Pilipinas sa Olympics, sadyang napakailap ng gintong medalya sa ating bansa. Kaya naman laman ng balita si Hidilyn Diaz matapos niyang tapusin ang 1 siglo nating paghihintay sa inaasam na gold medal ng Olympics. Si Hidilyn na ngayon ang kinikilala bilang kauna-unahan at natatanging Pilipino na nakasungkit ng gold medal sa prestihiyosong kompetisyon. Oh, wow! Nakayanan lang naman niyang buhatin ang barbell na may timbang na 127 kilos. At take note, si Hidilyn ay isang maliit lang na babae na may timbang na 55 kilos. Dahil sa karangalan na binigay ni Hidilyn sa ating bansa, siya ngayon ay inulan ng papremyo na umabot ng 40 million pesos. Mukhang maraming Pilipino tuloy ang nagka-interes sa sports ng weightlifting. Kung tutuusin, maraming hayop sa Animal Kingdom ang nagpapamalas ng kakaibang lakas na maski si Hidilyn ay mapapamangha. I wanted to meet the dung beetle. Ito ang kinikilala bilang pinakamalakas na nilalang kung ibabase sa body size proportion. Ang isang dung beetle kasi ay kayang bumuhat ng 2 kilo ng dumi ng elepante. Para silang Wonder Woman sa sobrang lakas. Yun nga lang, kesa sa barbell ang kanilang binubuhat, ng elepante ang paborito nilang buhatin. Kaya medyo dirty at mabantot ang insektong ito. Sana ay patuloy nating masuportahan ang mga Olympic medalist ng ating bansa dahil tulad nila, hindi rin mapapantayan ang husay at lakas ng mga hayop sa ating listahan. Isa itong patunay na hayop man sila sa ating paningin, may sarili din silang kakayahan tulad natin. Kung nag-enjoy ka sa videong ito, don't forget to click the like button at mag-subscribe ka na din sa FTP channel kung mahilig ka sa mga videos tungkol sa hayop at kalikasan. Maraming salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!